Hello! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back sa our YouTube channel. Marahil sa inyo ay gabi, umaga, tanghali ay magandang oras po sa inyong lahat. At matagal-tagal na rin po na walang upload ay ito po muling nagbabalik at sana po ay manood po kayo, sana po ay panoorin nyo at maraming salamat po, sana po magustuhan nyo po. So, ang aming tatalakayin ngayon ay 10 Principal Way Out of Depression. Okay? So, basahin ko lang po kung ano po ba ang depression, no? So, depression is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, how you think, and how you act. You know, it can lead to a variety of emotional and physical problems and decrease your ability to function at work and at home. Okay, so mga kapatid, ang depression ay yung serious medical illness, no? That marahil ito ay that leads to frustration, no? Kapag di maagapan ang depression ay pwede kang mag-suicide or suicidal. So it can push you into frustration or pagkalimot. So mga kapatid at mga kaibigan, pag-aralan natin ang depression. Ito po ay, or ako po ay hindi po expert dito. Gusto ko lang po i-share sa inyo po na ang aking napanood at napakinggan sa isang kapatid na health lecturer. Sorry po. Kaya gusto ko po pong ibahagi po sa inyo. So ito na po ang 10 Principal Way Out of Depression. Okay, ang Principle 1 ay accept yourself as you presently. So, okay mga kaibigan, mga kapatid, magpakatotoo ka or magpakatotoo tayo. Alam ko kung minsan mahirap gawin ito sa sarili mo para maiwasan ang depression. Ang depression kasi ay yung talagang deeper na ang problema yan. After ang stress, yan na ang depression. So, huwag mo or huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba. So, yan ang isa natin tandaan. Don't compare yourself to others para maiwasan natin itong Principle 1. Okay? Principle 2. Try to understand the cause of your depression. Kung minsan po kasi tayo ay or ikaw ang nagbibigay ng problema, ng iyong problema or sa ating problema. Kahit konting problema lang yan ay ginagawa natin, malaking problema yon. Yan ang isang dahilan na nagpapabigat sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. So happiness or kaligayahan ay ikaw din ang nagpapaligaya sa sarili mo. Kapag ang total aspect mo ay emotional, hindi ka disturb physically, tapos ang mga yan ay kaya mong gampanan. So yan po ang principle to try to understand the cause of your depression. Kaya
isipin po natin at pag-aralan po natin, mga kapatid. Principle 3. Stop excessive self-examination. Huwag mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung minsan kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Mag-cause depression na yan. Pero kung meron kang goal or layunin or pinapangarap, pinipilit mong kayanin kahit hindi mo kaya. So, stop excessive self-examination. Dapat maniwala ka sa sarili mo, mga kapatid. Work with your behavior rather than your feeling. So, ang principle number 4 ay setting realistic goals. Your goal should be doable or attainable or yung kaya mong maabot lang. Ang mangarap ka lang ay yung kaya mong abutin. Di po ba? Huwag mong abutin ang di mo kaya. So, yun lang ang kaya mong doable lang ang dapat natin abutin. So, may kasabihan nga na he who falls to plans to fail. Kung gaano kataas ang iyong pangarap ay ganun din ang taas ng iyong pagbaba. So, let your realistic goals. Isipin mo lang ang kayang-kaya mong gawin para hindi ka ma-frustrate or mapanghinaan at hindi ka ma-depress. So, principle 5. Live in the present moment. Ano po ba ang ibig sabihin itong live in the present moment? Okay, do not go over yesterday's problem again and again and again. Yung huwag balik-balikan ba ang kahapon or nakaraan kung ano man ang kamali ng iba or mayroon nagawang kasalanan or kamalian ng iyong mga, let's say, kapatid or asawa or magulang or kaibigan, at kahit humingi sila ng forgiveness, natanggap naman, pero kapag nag-away na kayo, ay binalikan mo pa rin. So, do not go over yesterday's problem again and again para hindi ka ma-depress. Kasi yun po ang nakaka-depress. Minsan, kung iniisip natin o binalik-balikan natin ang mga nakaraan, ay yan ang isa pang ang dahilan na cause, no? At para hindi ka ma-depress ba. So, ang principle number 6 ay have a purpose. Okay? So, remember, we are a unique individual. Unique person tayo. Hindi po tayo magkakaparihas ng behavior. So, remember na meron pa rin pagkakaiba. Kahit nga kambal or twins, ay meron din silang pagkakaiba. Di po ba? After all, no one else in this world, in this whole world, is just like you. So, si Pedro nga ay hindi kaparihas ni Petra. At kahit nga twins, yun nga nasabi ko sa iyo ay meron pagkakaiba. And remember, we are created in the image of God. So, yan po ang ating tandaan na have a purpose. Principle 7. Become involved with people. Okay?
So, sino po ba sa atin ang loner po dito na ayaw ang may kasama or makipagkaibigan, no? O remember mga kapatid, mga kaibigan, no man is an island, no? No man stand alone. Kailangan pa rin natin ang mga kasama or companion. Become involved with people. We need all people, di po ba? Para hindi po tayo masyadong ma-depress kung tayo nag-iisip lang mag-isa. So, kailangan po natin mga may kasama, mga kaibigan. Okay? Principle number 8 is welcome trials as benefits. Okay? So, agree or approve po ba kayo dito sa trials or pagsubok sa buhay natin? Or buhay ay may blessings? For me is yes, of course. A trials that comes on our way is a blessings to us. Kasi hindi po tayo mag-grow or magle-learn kung walang mistakes. Diba? The classibles in your life, the trials in your life is a blessing that comes from the Lord. Di po ba? Hindi naman po maganda kung puro blessings lang ang ating natatanggap. Meron din ang trials at dito natin makikita ang ating mistakes. Okay? So, principle 9, I recognize the hidden cause. Okay? Dapat i-recognize or kilalanin mo or pansinin mo kung bakit ang problema ay meron sa'yo. Kung bakit tayo nadidepress, mga kapatid. So, you or we need to face the road of your depression or our depression. So, ito po, i-recognize po natin the hidden cause. At ang principle 10 ay where you can go for help. Okay, so where we can go? Alam niyo po ba kung saan tayo pupunta? Kapag ba depressed na tayo, saan ba tayo pupunta? No? Sa mga kaibigan ba? Or sa asawa mo? Or sa magulang mo kung may nararamdaman ka o nadidepress ka? Of course, hindi. Andyan po palagi ang mahal natin Panginoon, mga kapatid. Siya lang ang makakatulong sa iyo o sa atin. Kung ang tanong mo, papaano po ba naman natin sasabihin sa Panginoon, no? So, manalangin po tayo. Kausapin natin ang ating Panginoon. So, itong and God is always there for you and for me and for us. So, bago po ako magtapos, gusto ko pong basahin dito sa Bible ang Psalms 37 verse 3 to 5. Ang verse 3, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse 4, delight thyself also in the Lord,
and he shall give them the desires of thine heart. Verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. So, sana po ay nakatulong po itong 10 principle way out of depression. So, maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo at yung mga nakapanood po na hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe naman po at pakipindot po ang notification bell para anytime na susunod na mayroon ulit ma-upload ay manonotify kayo. So maraming salamat po. God bless po sa atin lahat at mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Thank you and bye. See you soon.